Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ang balitadyakan ngayon na. Sa isang pahayag na inilabas ngayong araw na ito, inanunsyo ng Nation Broadcasting Corporation o NBC, na lilipat na ang Radyo 5 True FM mula sa kanilang kasalukuyang frequency na 92.3 MHz simula November 4. Mangyayari ang nasabing paglilipat ng frequency, ilang araw bago ang ika-14 na anibersaryo ng istasyon sa November 8. Lilipat ang mga programa nito sa tinatawag na True Network, na sisimulan sa paglunsad ng pay TV channel na True TV, na nasa test broadcast sa ngayon bilang True FM TV, mula 92.3. Lilipat ang Radyo 5 sa 105.9 LZ frequency sa Mega Manila, na sa kasalukuyan ay hawak ng New Retro 105.9. Ito ay dahil inaasahan na hahawakan na ng Philippine Collective Media Corporation o PCMC ang 92.3, kasunod ng isang regulatory approval. Sa ngayon, nagkasundo ang NBC at PCMC para sa isang block time at content licensing agreement upang gamitin ang 92.3 sa FM. Nauna nang nagpahaging ang Favorite Music Radio o FMR ng isang bagong radio station na posibleng sa Mega Manila rin maririnig, na magsisilbi ring complement sa kanilang AM radio presence sa pamamagitan ng radyo sa S30 na bunga ng kasunduan o joint venture ng PCMC sa pamamagitan naman ng Prime Media Holdings at ABS-CBN para sa teleradyo serbisyo, na dating DZMM Teleradyo ng Kapamilya Network. Nagpatikim na rin ang ilang dating radio jocks ng dating DWRROMOR 101.9 for Life Manila na sina Jaiho, na bahagi rin ng radyo sa S30, Digong Dantes at Kinoy. Dati ring papaking ng Barangay S 97.1 na posibleng mapakinggan sa nilulutong bagong estasyon. Ang Radyo 5 True FM ang nagsisilbing tahanan ngayon ng ilang dating radio jocks ng dating DWRR na sina E. Chacha Kuya Poy o mas kilala bilang E. Popoy at Arnold Ree, Leila Chicadora at Ana Ramsey. Kung ikaw ay fan ng MOR dati ay siguradong magandang balita ito para sa inyo dahil muli nyo silang mapapakinggan sa radyo this time in full FM music format. Asahan na ang mga pagbabagong magaganap sa kasaysayan ng radyo ngayong darating na buwan. Bukod sa bagong frequency, mapapanood na rin ang mga paborito nyong programa sa True TV channel Ninitin simula November 4. Mapapakinggan din ang mga programa ng True FM sa 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc, at 104.7 sa Tacloban. Para sa akin, magandang development ito para sa MediaQuest at sa D5 dahil mas magiging malawak ang kanilang collaboration at mas mapapalawig pa ang paghahatid ng mga totoo at legit na balita sa radyo. Asahan natin mas marami pang exciting na developments ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kanina lang nilabas na rin ang bagong logo ng radio network, kaya ako sa inyo, dito na kayo makinig at iwanan nyo na ang lumang tunog ng AM. Samantala, matinding bashing ang inaabot ngayon ng ating kapatid na vlogger na si Ders TV dahil sa paratang umano ng isang TVJ defender na tila umano'y inaakusahan ng pambabalimbing dahil sa sunod-sunod na post niya tungkol sa love team nila Kim Chiu at Paolo Avellino. Anya ng isang solid TVJ defender ay namataan niya ang vlogger na nagpo-post umanon mga video vlogs tungkol sa updates ng dalawang mag-love team sa TV adaptation ng Korean dramang What's Wrong with Secretary Kim na nagkataon ding guesting sa It's Showtime sa kasagsagan ng kasikatan ng kanilang teleserye. Depensa naman ni Ders TV, nilinaw niyang hindi ito isang pambabalimbing dahil isa lamang siyang tagahanga ng on-screen couple, kaya siya naghahatid ng konting update tungkol sa Kim Pao. Ngunit subalit dadapwat, hindi ibig sabihin ay bumabalimbing na siya sa pagiging TVJ defender, dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang kanyang updates tungkol sa Eat Bulaga, kaya nanawagan ang vlogger na huwag sana siyang i-bash. Ang inyong lingkod din ay sumagot sa issue na kinakaharap no Ders TV, at sinabing wala naman masama kung maging tagahanga siya ni Kim at Paolo, at pinagsabihan ko ding vloggers na nambabash kay Ders na tigilan na ang pambabash dahil wala namang katuturan ang mga pinaparatang nila. Agad naman humingi ng tawag ang mga vlogger na ito. Pinapaalala ko lamang sa lahat na suriin muna ng mabuti ang dahilan bago magparatang ng kung ano-ano labas sa isang tao, nang gayon di tayo nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Yun lamang ang sa akin, mic drop.
like and share this video. Sa iba pang mga updates, inuulan ng positibong mga reaksyon ang naging performance ng ating The Barkads sa larangan ng music. Kamakailan lang, pinalakpakan ang kanyang recent performance sa Araneta Coliseum at ang isa naman ay ang kanyang pagkapanalo bilang Artist of the Year sa katatapos lamang ng PMPC Star Awards for Music 2024. Ang legit The Barkads na tinutukoy ko ay walang iba kundi si Atasha Mulach, kung saan ay nakaduet niya si Arthur Neri, at ang isa naman ay ang pagtanggap niya ng award sa PMPC Star Awards for Music ngayong taon. Congratulations our lovable The Barkads Tash. Deserve mo yan. Kapapasok lamang na balita, ngayon araw ay inannounce sa radio station na Wish 1075 at mismong TVJ Facebook page na magkakaroon ng guesting sa Wish Bus mamayang 7 PM ang singing queens ng Eat Bulaga na pinangungunahan nila Eunice Janine, Ann Ferrer, Casey Bueno, Jean Drilon at Sam Rascal. So sa mga The Barkads natin na malapit dyan sa Eton Centris sa Quezon Avenue, may pagkakataon kayong makita sila ng malapitan at abangan ang kanilang guesting sa loob ng Wish Bus. Kita-kits tayo mga The Barkads sa Eton Centris mamayang alas 7 ng gabi. Para naman sa Team Bahay, mapapakinggan nyo ang mga singing queens sa Wish 1075 sa inyong mga radyo maging sa online via YouTube channel ng Wish 1075. At nagustuhan mo ang update nating ito, don't forget to like and share this video. Maraming salamat sa panonood, until the next video.